Next naman natin, etong all-time favorite kapag ka mga photo paper naman tayo. Eto yung tinatawag ko na ID package combo. Ang singil ko dati dito mga tropa, to tell you honestly, dati 35 to 45 pesos. Pero ngayon, 50 pesos na yung singilan ko dito. At malaki yung kikitain nyo dito mga tropa sa paggawa-gawa ng ID. Isa ito sa mga fundamentals ng printing business. Isa to sa mga laging hinahanap ng mga customer. 50 pesos ang singil ko dyan using double-sided photo paper. Pero kapag gusto mo na maganda yung gamit mo na photo paper, gumamit ka ng premium satin. Kahit anong brand, Yasen or Kuyi. Pero mas mahal yon, 60 pesos ang singil ko doon mga tropa. And dito naman kapag mga wallet size, ang singil ko dyan mga tropa, 50 pesos na yung singil ko dito. So mga tropa, ipapakita ko lang sa inyo, sa isang double-sided photo paper, meron tayong 50 sheets doon. And syempre, maibebenta natin yan ng 100 peso, 'di ba? So isipin nyo, 100 peso kasi nga dalawang set yung magagawa nyo sa isang A4. Multiply mo siya ng 50. 5,000 yung kikitain mo mga tropa kung hindi ako nagkakamali sa isang double-sided na photo paper. Pero mga tropa, kung gusto mong medyo maganda-ganda, ang singil ko 60 pesos pero using Kuyi or yung mga satin, times 2 mo siya. And syempre, 120 yan. And ang isang set ng Kuyi satin, 20 sheets lang yon. So, 2,400. Ganyan yung ginagawa ko. Minsan tinatanong ko si customer, anong gusto mong klase ng photo paper ang gamitin? Yung medyo premium or yung standard lang? Ganun yung term eh. Alamin nyo yung mga term. So, tatanungin mo, standard ID lang or gusto mo na medyo maganda yung pinaka-surface or yung premium na photo paper kamo yung gagamitin mo. Kaya 60 pesos yung singil ko sa ganito. Kasi makakatipid ka kung gagamitin mo A4. And mga tropa, gumagamit din ako ng 4R. Ang singil ko naman doon mga tropa, pwedeng 45 pesos or 35 pesos kapag ka 4R. Kasi yung 4R, halos ganito lang yon. Etong size lang ng calculator natin. So parang 6 lang yung mapiprint doon na 2x2 and mga ilang perasong 1x1. Ayun, 35 to 45 pesos yung pwede nyong isingil kapag ka mga 4R. And again, dito muna tayo sa photo paper. And sana nakuha nyo na yung singilan dito sa mga ganito na piniprint, mga ID. Mga tropa, huwag kayong manghinayang na gumamit ng OPP plastic para syempre meron kayong lalagyanan na ibibigay kay customer. Huwag nyong iaabot lang mismo na pinaka-raw or pinaka-picture lang yung iaabot nyo. Lagyan nyo ng lalagyanan, yung OPP plastic kung tawagin. So mga tropa, nagpiprint din tayo ng mga 3R, 4R and mga 5R, mga ganyan, A4. Ang singil ko mga tropa sa 3R, kapag medyo yung normal lang na photo paper, 15 pesos. Pero kung medyo high quality or yung Yasen na mga magaganda na satin, 20 pesos yung singil ko doon. Kapag mga 4R naman na mga normal, usually 25 pesos. Kapag medyo maganda-ganda na gamit ko na photo paper, ayun, 35 pesos. 25 to 35. Kaya lang ang singil ko dun sa ID, kaya medyo mahal kung bakit 45 or 35 kasi meron tayong additional effort doon. Isipin mo, babaklasin mo pa yung mga ID doon. Hindi siya na isang print lang na agaya ng ganito na ibibigay mo na kay customer. Meron ka pang puputol-putulin doon kapag ka ID. Siyempre, additional effort, additional bayad. Unlike dito na ipiprint mo lang, ang pwede mong isingil dito kapag ka normal na photo paper lang gamit mo, 25, kapag ka medyo maganda, 35, di ba? So, sa 5R, ang singil ko naman dyan, mga tropa, 35 to 45 naman, mga ganyan. Ano-ano nyo lang, estimatein nyo lang kasi may kita naman kayo dyan. And mga tropa, sa isang A4 naman na ganito, ang singil ko dito mga tropa, pwedeng 50 pesos or 60 pesos yung print nyo dito. Isang A4. Kapag meron kayong mga double-sided na ipapaprint, additional bayad din yon. Pero kapag isang A4 muna, halimbawa ganyan, ang gamit nyo double-sided na photo paper, pwede nyo singilan ng 50 to 60 pesos. Kung back to back naman mga tropa, estimate nyo na lang kung magkano yung pwede. Sa tingin ko, win-win situation na sa 80 pesos eh.
Halimbawa, nagpa-print ng isang buong picture mga tropa, no? Kapag may customer kayo, ganito. Halimbawa, sa isang photo paper, ganito yung gusto niya. Singil ko dyan, 50 to 60 pesos. Kung medyo premium sa tin, ayun, 60 pesos to 75 pesos. Nakadepende. And wala naman halos nagpapaprint ng back-to-back na ganyan eh, 'di ba? Unless mga leaflets. Sa mga leaflets, iba din yung singilan ko diyan. Pigment ink ang ginagamit ko diyan. Kapag back-to-back, meron akong mga minimum 200 sheet, mga ganyan, no? Back to back, and sinisingil ko siya. Pinakalas ko na singil, parang kung hindi ako nagkakamali, 25 pesos ko ata na singil yung back to back printing ko. Kung try kong i-compute kasi hindi ko na masyado naaalala. 25 times 200, parang ganito nga ata yung ibinayad sa akin ng customer ko. Leaflet siya ng parang spa. Ayan, no, mga tropa, 25 pesos yung singil ko kapag mga ganon, sa mga photo paper na ginagamit. Ang gagamitin nyo sa mga leaflets, yung mga maninipis lang, 120 GSM. Huwag kayong gagamit ng mga makakapal doon. Syempre, itatapon lang din yun eh. Syempre, manghihinayang din yung customer na sa gagastusin nila na 25 pesos. Hanggang dito lang yung ibinibigay ko na mababang presyo. As in, sagad na sagad ako dyan. Sa mga spa, usually ganyan yung mga magiging customer nyo dyan. Spa, salon, or kung ano pa man, mga PLDT. Minsan makakachamba kayo ng mga PLDT, nagpapaprint ng mga leaflets, mga ganyan. Pero matagal na akong walang customer sa mga ganyan, yung mga PLDT eh, no? Usually mga spa or mga parlor. So, pinakalas ko na i-share sa inyo, siguro etong rep magnet, kasi parang 30 minutes na yung vlog natin eh, no? Sa rep magnet naman, ang singil ko dito, kapag mga ganito, customize, nag-minimum ako dyan ng 10. Tapos, ang singil ko dyan, 35 pesos. Laminated, using vinyl sticker pa rin yun. Pero kung isang piraso lang yung ipapaprint, 2 piraso, 50 pesos yung sinisingil ko doon, mga tropa, kapag isa lang. Kung isa lang talaga as in. Pero kung minimum, 35, kasi 10 yung magagawa mo dito eh. 10 sticker and 10 rep magnet din. 'Di ba? 35, panalo ka na doon. Vinyl sticker ang ginagamit ko, laminated, minsan glossy, matte, glitter. Pero kung gusto niyo na budget meals, ang gagamitin niyo lang ay yung photo sticker. Minsan, pinakahuli kong customer 20 pesos, pero sa ngayon 25 pesos ko na siya isisingil. Kapag usually yung mga birthday, gusto ng mga souvenirs, pinaka-budget meals 20 pesos or 25, wag ng 20, 25 na. Kasi gagamit ka ng rep magnet at gagamit ka ng photo sticker, wag mo nang ilalaminate kasi budget meals lang, 25 pesos, tapos gandahan mo na lang ng packaging. 'Di ba? And may mga customer tayo, mga tropa, na nagpapaprint or gusto ng mga souvenirs, yung mga ganito, yung may mga shape, kagaya niyan, 7th birthday, 8th birthday, 1st birthday. Ang singil ko dyan, mga tropa, 35 pesos. Kasi gagamitan mo pa yan ng platter cutter. Pero ang gagamitin mo dyan ay photo sticker lang, tapos ilaminate mo lang siya ng glitter. Okay na yon, mga tropa. Huwag kang gagamit ng vinyl. Kung gusto mo na vinyl, 50 pesos yung isingil mo. Kasi napakahirap din gawin neto, kasi gagamit ka pa ng platter cutter dyan or gunting, mamanumanuhin mo. 'Di ba? Nasa sayo yan, depende sa sipag mo. And again, lahat ng mga nabanggit ko dito nakadepende sa lugar nyo, sa mga materialis nyo, kung gagayahin nyo ako. Magsilbing guide lang to, mga tropa, no? At yung mga sinasabi ko dito na presyo, talagang profitable yon. At kung nakakabenta naman kayo, mag-upgrade kayo ng mag-upgrade. And eto yung ang singil ko naman dito sa mga pin or yung button pin, 35 pesos yung singil ko dito. Pero kung madami, as in mga 100 pieces, kaya kong magbigay niyan siguro mga hanggang 20 or 15 pesos na mga button pins kapag talagang as in madami. Ngayon, mga tropa, mabenta yan sa mga politiko, no? Kung makakachamba kayo. Wala kasi ako ngayong medyo nakukuha na mga customer na ganyan eh, no? Laging mga pansarili, mga tropa, mga ayan, sa mga souvenir. Sa susunod, tuturuan ko kayo ng diskarte paano makakuha ng mga customer at kung ano yung dapat ninyong gawin. Siguro
siguro dito na natin tapusin to kasi mahaba na yung vlogs natin, medyo nakakatamad na. And hopefully nakakuha kayo ng idea. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga tropa, no? Again, ini-invite ko kayo kung gusto niyong mag-join at para masuportahan din yung ating channel dahil eto yung isa sa mga nagpupursige sa akin na mag-vlogs or yung syempre yung kinikita na sabihin na natin yung income dito sa YouTube. The more na mas nakikita ko na maraming dolyares dyan, the more na mas sisipagin tayo. Dahil nawala na yung mga tropa yung Lazada affiliate ko no? Kaya syempre, medyo nagbababawi-bawi ako. Salamat sa mga nagsisend ng Gcash dyan, sa mga donation nyo dyan mga tropa, no? Napakalaking tulong yan para masustain natin yung channel natin. Again, sa mga gusto mag-avail din ng mga templates, message lang kayo sa ating Facebook page, Lifetime Template. Lahat ng mga nakikita nyo dito na dinidemo ko, nandun lahat yan. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.